boses po ni Saldico, konfirmado naman, kilala naman natin ang boses ni Saldico. At may video din kay Ma'am Lorraine. Meron nagpadala sa akin ng information na itong si Nicolas Torre. Si Diwata. Si Diwata, nung kinaladkad si PRRD, nitong mga group effort na mga tanga na ito, sa The Hague, pag uwi niya, meron din siyang mga maleta. 100 billion pesos pala kada taon ang taripa at kota ni Marcos para lang sa kanya. Para kumuha, magnakaw, mandambong, mandurubo, mangulimbat sa pundo ng bayan. Kay Marcos Jr. lang yun. Ma'am Lorraine, di ba? 100 billion. Pag-usapan namin yan ni Ma'am Lorraine. Pangalawa, itong pagbukas officially ng oral arguments sa Korte Suprema. Wow! Umahataw kaagad, Senior Associate Justice Marvic Leonin ginisa ang gobyerno ni Marcos at ang mga abogado nito kahapon tungkol sa unprogrammed appropriations bilang pinakamalaking sindikato ng pagtatago, pagbabaon at paglilihis ng mga pundo para mabilis na nakawin. Wow! Binuksan na Ma'am Lorraine. At ang pangatlo, ang pagdulog officially ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kahapon din na ihabol ang isang petisyon for certiorari on the constitutionality and the validity of actions ng kaabusuhan sa Kongreso hinggil sa impeachment na binabaluktot muli nila Marcos at Romualdez gamit ang Kongreso laban sa Vice President Sara Duterte. Ma'am, your take on this expose ni former Congressman Mike Defensor. Go ahead po. Ang ganda ng mga topics. So, gusto ko muna pakinggan ng mga kababayan natin yung video tungkol dito. Ang maririnig ninyo ay ang boses ni Zaldico. Bago lang ito, I think 2 days ago lang. Okay, so, kahapon yata kumalat, ma'am, no? Kahapon kumalat ito. Early in the morning. Okay. Yun na yun. Bale yun. Yun na yun. Ang kausap ba niya, ma'am, si Pangandaman? Ano yun? Ang kausap ba niya ay si Budget Secretary Pangandaman? Hindi ko alam. Hindi sinasabi ko. May kausap siya sa telepono Oo. Hindi, parang hindi dinadivulge niya yata ito. Yun yung understanding ko sa video na ito. Na meron siyang kausap. Tapos kinikwento niya. Na ito yung nangyari noon. Kasi ang una nating nakuhang video revelations from Saldico, 56 billion pesos ang na-deliver niya kay Marcos. Hindi natin nakuha kasi hindi na-interview si Saldico, hindi siya nakapag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee, hinarang nila Tito Soto, pinigilan nila Ping Lacson at binoljak nila ang testimony. Ang sabi niya, ma'am, 56 billion pesos. Ang na-deliver niya kay Marcos Jr., 56 billion din kay Martin Romualdez. Pero that was only a portion of his video revelation. Ngayon, ma'am, may kumakalat na no, the quota imposed by Marcos upon Saldico and the group of Romualdez ay dapat may 100 billion. Ulitin ko lang, baka na misheard nyo, 100 billion pesos every budget ng taon mayroon dapat para kay Marcos dyan sa budget na yan. Ma'am Lorraine. Napakabuha ka ng ina nitong si Marcos, no? Ubod talaga. Kasi you know how ridiculous it is. Talagang makita mo, no? Apart from the fact na talagang magnanakaw siya. Obvious, no? Wala din siyang alam. Sobrang walang alam kasi yung insertions sa budget na yan, hindi ginagawa ng Pangulo yan. Kasi ng kahit na sinong pangulo sa Pilipinas kasi sila yung gumawa nung NEP, sila naggawa nung sa opisina ng galing yung National Expenditure Program. In-explain ni Astra recently na ayun pala yun, no? Talagang kaya pala si PRRD. So sa madaling salita, binaliktad talaga, bend na naman ng bend itong mga ito ng proseso para siya talagang obviously para makasingit siya ng pagnanakaw niya. And I always think of the barangay development program na ang with just 20 something billion.
the thousands of barangays got 20 million each at dahil doon napabagsak natin ang CPP. Yes, Diba? that's Kasi true. pera natin yan eh. Pera yung ninanakaw ni Magninang magnanakaw na Bongbong Marcos na yan. Pero parang to me, again, the one that's on trial right now is not Marcos anymore because we already know that magnanakaw siya. Diba? But the people who are covering up for him, Yeah. this entire government agency is covering up for him, which is why we laud the recent announcement. Ma'am, including the media, ha? Yeah. Pinagtatakpan siya, including simbahan. Yes, yes. Katolika. You know Oo. what? Hindi magiging posible kasi itong nangyari, itong ginagawa nila ngayon, massive na historical na pagnanakaw sa Pilipino, never Yes. before seen, never ito nakita, and this would not have been possible without the lies of media. Yes. Hindi nila kaya ito. Kung I agree. ang media natin ay may professionalism, meron talagang sinusunod pa ang code of ethics, hindi nila they would have investigated this, pero hindi. Kasama ang media dito sa pagtatagob. Kasama sila sa binabayaran ni Bongbong Marcos. Correct. Para magsinungaling sa taong bayan. In other words, I will Ma'am, just repeat. excuse me, ma'am, ha? Yeah, Ma'am, go naalala ahead. mo pa? Yeah. Ibalik ko lang sa ma'am, briefly lang Yeah. to. Naalala mo pa kung paano umasta ang PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism nila Marites Bitog, ang Vera Files nila Ellen Tordesillas kung makaatake kay Pangulong Duterte tungkol doon sa mga frigate scandal, tungkol sa AGK, akala mo ang wagas. Asan ang isang artikulo nyo tungkol sa investigative journalism na tinatanong ni Ma'am Lorraine ngayon sa inyo at ang taong bayan? PCIJ, Vera Files. Ma'am Lorraine, go back to you. Not just all of them, what you mentioned, but even Inquirer, Isa pa. this major dailies, no? Daily Tribune, lahat Rappler. sila tahimik, no? Rappler, lahat sila. No, Rappler kasi CIA yan, so CIA. ina-expect na kagandahan dyan, di ba? Wala yan, di naman talaga journalists yung mga yan, Yes, di ba? CIA yan. But the real journalists, no? Again, I will repeat, no? Yung pagnanakaw na ganito ni Marcos na tambuhalang pagnanakaw sa Pilipino, hindi yan magagawa kung walang nagsisinungaling na media at kung walang Tama. nagtatakip at walang nagtatahimik at walang nagpopropaganda para kay Marcos. Kung Tama. ginawa ng media ang trabaho nila, journalism, yung totoong journalism, talagang mag-i-investigate ka, talagang magtatanong ka, hindi ito mangyayari. Hindi. Kaso hindi nila ginagawa. Sa madaling salita, kasama sila sa conspiracy to steal from the Filipino people. Itong plunder na ito, hindi ito si Marcos lang ang gumawa. Hindi niya kaya itong mag-isa. Drug addict nga yung putang ina ng diba? Ano mo kaya niya, diba? Kundi mag-adik-adik. Pero, agad-agad binayaran nila Martin Romualdez ang media, bumili ng media, etc. etc. So, for me, sa takdang panahon, dapat litisin ang media sa ginawa nila. Lahat ng tumanggap ng maleta na yan, kailangan. Tapos Eric, may kwento pa ako sa'yo. Go ahead, ma'am. Ang kwento sa akin, meron nagpadala sa akin ng information na itong si Nicolas Torre. Kaya, si Diwata, nung kinaladkad si PRRD, nitong mga group effort na mga tanga na ito, sa The Hague, pag uwi niya, meron din siyang mga maleta. no? Yes. Nagkwento pa sa akin, police. Does that surprise you? So kung dalawang maleta yan, ma'am, that's around 100 million pesos. I don't know kung dalawang maleta, pero maraming maleta daw. Very Yun ang good. kwento. And then Eric, no, even during the KOJC siege, magugulat ka ba nangyari? Kasi duffel bag. KOJC siege. Yeah, yes, duffel bags of cash. Diba? So, and then our banks At nakita yun, ma'am, sa airport, pinalusot niya papuntang Maynila mula sa Davao. Yes, yun yung reports na nakuha namin. Hindi niya sinasagot. Tapos, ang Anti-Money Laundering Council, who should be in the front line of all of this, is quiet. No? So there is a grand conspiracy to steal from the Filipino people and to destroy our country. Yeah. Marami dyan nilagay sa pwesto ni Bangag para protektahan siya. So in other words, no, to go back to what we're saying, nagpapasalamat tayo na ang Supreme Court andyan pa. No, nandyan pa, hiningi ni Associate Justice Marvin Leonen kahapon ba yun or the other day? Kahapon, ma'am.
Yung SARO. Yung So, Special Allotment Release kwento mo yan, Order. Eric, kung ano yung SARO na yan, no? Kung Opo. bakit mahalaga na hiningi niya yon. Mahalaga po ang SARO o ang Special Allotment Release Order sapagkat resibo po ito kung kanino at sino ang nagpa-release ng pondo para sa isang proyekto. Saan napunta at magkano ang naparelease. Makikita yan sa SARO kasi ang SARO ay naglalaman ng halimbawa 100 million pesos. Flood control, Ilocos Norte, Sandro Marcos, release July 2024. Area, ganito yan. Project delivery cost, ganito yan. Contractor, ganito yan. Ganyan yung SARO, Ma'am Lorraine. So tama yung binabanggit po ninyo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, that Senior Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen is getting into the right direction na buksan ang unprogrammed appropriations sapagkat dito po itinago ang mahigit 5,000 flood control projects in 3 years at ikinarga sa unprogrammed appropriations. And the only person, ma'am, papunta yan doon, the only person, the only authority in government that can make funding, release, approval, and implementation of unprogrammed appropriations charge projects is the President. Siya lang ang pwede magpalabas ng 5,000 proyekto na yan. Ulit, Eric, sorry. Hindi si Amina? Amina can only recommend, but the approval must come from the President when the funding and the charge is unprogrammed appropriation. And there are 5,000 appropriations for unprogrammed for flood control that Amina Pangandaman can only recommend, but the final approval under the rules, may ano yan ma'am, may Executive Order 112 yata, if I'm not mistaken. Only the President can sign the final release and approval. And then if you listen to the audio of Zaldico, dinay ko lang ngayon, sinabi niya, hindi, sinabi sa akin ni Amina at saka ni Bersamin na si Try Give By, forget who, no? Basta si Amina nandyan, na utos ng Pangulo yan, yan yung gusto niya. 100B para sa kanya. At naalala mo, ma'am? Naalala mo, nag-away si Sandro Marcos or pinagalitan niya at minura si Saldico dahil pinipiga ni Marcos si Romualdez at si Saldico. Ipasiguro nyo ang 100 billion pesos ko sa insertion. Hindi na kayang ipasok ni Saldico sa DPWH dahil nakapasok na ma'am ang iba pang insertion. Kay Romualdez mayroon, kay Saldico mayroon, at iba pang mga kongresista at pati sila Bersamin. So bubukol na lalaki ang budget ng DPWH, Ma'am Lorraine, kaysa budget ng DepEd. Hindi pwede yon, bawal yon. Kaya hindi pa nangyari yon. Ang ginawa niya, inilipat niya iba sa unprogrammed appropriations. So mga 60 billion lang ang pumasok sa DPWH, mga 40 billion ang napunta sa unprogrammed. Binawasan niya ngayon ang kay Sandro Marcos ng 8 billion naka-cash advance na ang insertion ni Sandro. Kaya nag-away sila. Minura siya ni Sandro Marcos at tinawagan ni Martin Romualdez Saldico na ibalik mo ang 8 billion dito na kinuha mo sa infrastructure project insertion ni Sandro. At dagdagan mo na lang ang program para kay Presidente. Kasi ma'am, pag sa unprogram, delayed yon. May papatupad mo yon mga July, August, September na. Kasi magkokolekta ka ng buwis, uutang mo na ang gobyerno, at pupunduhan, mag-realign ka. Kaya nagka-cash advance sila sa kontraktor. Dahil wala pang pundo ang unprogram, later on pa yon. Kaya ayaw ni Pangulong Duterte yan, na magkaroon ka ng napakalaking unprogram kasi matetenga ang mga importanteng projects. Ngayon, kung binawasan mo yan, ang regular projects, at inilagay mo ang pundo nila sa unprogram at ipinalit mo, therefore, maraming mga proyekto ang matetenga. Yan ang mangyayari, Ma'am Lorraine. Kaya tinanong yan ni Justice Marvic Leonen, saan ang SARO? Ano ang mga proyektong ito na naging priority sa unprogrammed appropriations? So ngayon, with that order of the Supreme Court, no, si Bangag kasi hindi naman siya sumusunod sa Supreme Court. Taxes na dapat sinoli niya, di ba, etc. Pero 203 billion pesos, Ma'am Lorraine. 203 billion, di ba? Ano ma'am niya, Ma'am Lorraine, mga kababayan, final decision yan. Hindi yun appealable pa. Final. Pero dinededman niya. Hindi niya pinatupad. And he gets away with it, di ba? So, we expect
Because the Saro nga is painted na sila in a corner. 'Di ba? Kasi matatrace na eh, 'di ba? Matrace ito. So hindi nila susunod. Parang yung ICI, 'di ba? Mhm. Nagkunya-kunyari pero ngayon may lumabas na yung findings, ayaw niya ilabas, 'di ba? Yes. So malamang doon sa findings na yon pinangalanan na sila, 'di ba? Pwede. Baka man na-trace pati si Bersamin, si Pangandaman, si Yeah. Punuan. Sila Yusek Jojo Cades, Yusek Adrian Bersamin. Lahat ng ito konektado kay Marcos. They cannot move around without Marcos approving it. Question, Eric. What was that 100 million insertion for Palaka, for Lisa Marcos? What was that for? Special project Insertion din yon, di ba? insertion. At ito ay kinare of kay Budget D na distrito sa Isabela.